isang nakintal sa ating alaala ay kung paano itinabi ng mamamayan ang mga barikada at unti-unting dinalas ang mga barbed wire. Ako po, 39 years na mula nung una akong tumungtong sa trangkahan sa paanan ng Dumendiola. Ngayon ay lumalaban! Ang tao, ang bayan! Ang tao, ang bayan! Ang mga bagista, talagang magpapaksektor ang ating lipunan upang imalaglagan ang tunay na reforma sa lupa. Isang mapaghimagsik na pagbati mula sa bagong alyansa ng mga bayan at taas sa maong pagpupugay sa mga uring pagsasaka. Mabuhay ang uring pagsasaka! Meron pa ditong first-timers sa Mendiola? Meron? Palagpakan natin ang mga first-timers sa Mendiola! Ako po, 39 years na mula nung una akong tumungtong sa trangkahan sa paanan ng Dumendiola. Gabi po yun ng February 25, 1986. Yun yung gabi na pinatalsik ng mamamayang Pilipino ang pamilya ni BBM sa palasyo. Gusto niyo ba kumigil? Ang isang nakintal sa ating alaala ay kung paano itinabi ng mamamayan ang mga barikada at unti-unting dinalas ang mga barbed wire. Fast forward po tayo sa ngayon. Ganon pa rin ang Mendiola. Puno pa rin ng mga barikada at barbed wire. At sa bandang yung mga pasistang pulis na pumipigil sa pagtungo ng mamamayan sa palasyo. Meron tayong kasabihan, the more things change, the more they remain the same. Ganyan nga ang nangyayari sa atin. Ang pinakamalala pa, bumalik na sa palasyo yung mga pinatalsik natin noong 1986. Ibig sabihin ba, mali ang pag-aalsa natin noong 1986 at naulit noong 2001? Mali bang pinatalsik natin ang mga korap, pasista at tutang rehimen ni Marcos at ni Estrada? Hindi po. Ibig lang sabihin, kulang pa. Kulang pa. Hindi lang pagpapalit ng tao ang kailangan mangyari. Dapat ang baguhin ay ang sistema. Hindi sapat na bawat 3 taon tuwing eleksyon, nagpapalit-palit lang kung sino mga political dynasty o partido ng mga tao ang maghahari at magnanakaw sa atin. Tapos aasa tayong may pagbabago? Hindi ba ganun yun? Hindi pwedeng ganun yun. Lalo na ngayon, lantad na ang katulungan ng sistema. Pati si Sara Geronimo, Piramilyo, si Sara Geronimo, nananawagan sa mga kabataan na baguhin ang bulok na sistema. Magpapadait ba kayo kay Sara G? Itong bulok na sistema, ito yung kanina bang umaga na pinapanggit na pulok na kapitalismo. Ang tanong, paano ba natin babaguhin ang sistema ito? Sisimulan natin sa pagpapakulong ng lahat ng korap. Kulong na yan, mga kurakot. Kulong na yan, mga kurakot. Lahat ng sangkot dapat managot. Hindi mo madali yan. Tingin niyo ba basta-basta magpapakulong yung mga congressman at senador? Tingin niyo ba basta-basta magpapakulong si BBM ng sarili niya? Tingin niyo ba basta-basta papayag si Sara Duterte na ma-impeach at makulong? Papayag ba yung mga political dynasty na matanggal sa poder?
Hindi sila basta-basta bababa. Ang kailangan, hatakin natin sila bababa. Papalitan natin ng isang tunay na demokratikong gobyerno ng mamamayan, gobyerno ng mga magsasaka at manggagawa at mamamayan matagal natin ang tayo ng karapatan. At magagawa po natin yan sa pamamagitan ng isang pag-akalsa ng mamamayan, isang aklasan ng bayan. Kaya kailangan tayo magkaisa, milyong-milyong Pilipino, dahil aabot po tayo sa punto. Aabot tayo sa punto na bubuhunin na natin ang bulok na sistema sa pamamagitan ng nakakaparalisang mga protesta. Mga walkout, hindi lang sa mga paaralan, kundi sa mga opisina at pagawaan. Mga panikada, mga wegang bayan, at mga acts of civil disobedience katulad ng hindi pagbabayad ng buwis. Gusto niyo ba yun? Hindi na tayo magbabayad ng buwis. At syempre, isang higanteng rally na wala nang uwian hanggat hindi bumababa sa pwesto ang mga kurakot. Ito po ang kailangan natin paghandaan, kaya mas masikhay na pagpupugay, pag-oorganisa at pagpapakilos ang kailangan natin gawin. Hamutin natin ang mga kugat na pag-aari ng ilan. Baliktarin natin ang pagtulog. Gamitin natin ang ating pagkakaisa at lakas para ibagsak ang dulog na kapitalismo, ang feudalismo at ang imperialismo, at itayo natin ang isang tunay na pambansa demokratikong lipunan. Kaya ba natin yan, mga kasama? Kung kaya natin, taas natin ang kamao. Sigaw natin, mabuhay ang pakikibaka para sa pambansang demokrasya. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Maraming salamat. Magandang umaga sila. Ang tao, ang bayan! Isang maalam at mapagpalayang buwan ng mga magsasaka, buwan ng mga tagapaglikha ng pagkain ng ating bansa, ang pinapaabot ng mga mangisda sa ilalim ng pambansang lakas ng isang mamamayan ng Pilipinas o Pumalakaya, Pilipinas. Nagpupugay ang mga mangisda sa lahat ng nakikibang ang mamamayan, dahil higit sa mga kabatang pag-asa ng bayan na hindi na lamang nagpapakasakal sa apat na sulong ng paaralan, pagkos ay lumalabas ito at hindi ahintana ang kanilang mga grado, ang kanilang marka doon sa kanilang mga akademiko. Pagkos pinili na magbarka sa kasaysayan na nagresulta sa 5,000 mga kabataan lumabas noong October 17 upang silinin ang mga kurakot at pamunahin ng kasadot ang tulog ng kapitalista, pamunahin si Bongbong Marcos. Mga kabataan, kayo ay mga anak ng mga tagapagdigan ng yaman ng ating bansa. Subalit hindi lamang kayo anak ng mga tagapagdigan ng yaman ng ating bansa. Higit sa lahat, mga anak kayo ng bayan. At ang responsabeng anak ng bayan ay hindi papayag na pinahihirapan ang kanyang ina, ang inang bayan. At dahil kayo ay mga responsabeng anak ng bayan, yan ang dahilan kung bakit nandito kayo ng mga kabataang mga anak ng bayan upang suporta sa laban ng mga magsasaka, sa laban ng mga mangisda, sa mga ibang sektor ng ating lipunan at isinasanti ang kanilang sarili. Taon-taon, hinugutin natin ang buwan ng mga tagapaglikha ng pagkain ng ating bansa. Subalit taon-taon, napansin-pansin, patuloy na nandulubog sa kamunoy ng kahirapan ang mga mangisda dahil sa matinding korupsyon na nagaganap dito
dito sa ating bansa. Korupsyon sa pagbuwasan sa aming kabuhayan. Korupsyon sa pag-alis sa karapatan ng mga isda na pag-inabangan ng kabuhayan. Ang isa, ang issue ng 15 kilometers of municipal water na pinapasok ng malaking komersang ng Malakaya na inaayunan ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Ang sa aming mga isda, 15 kilometers lamang. Pero ang commercial fishing sa kanila na yung natira. Pero pinapasok pa nila at inaagawan ng kabuhayan ng mga isda. Ang malindilisyon ng mga isda ay ang patuloy na nagaganap ng proyektong reklamasyon sa mga baybayin na nagpalaya sa mga isda, nagpabagsak ng kabuhayan mula sa 80 to 90% at dahil din bakit marami ang natulog sa baha, marami ang tumamatay natin ng kabuhayan. Kaya mga kabuhayan, tandaan nito, ang pagpatay sa atin, ang mismo may kasalanan, ay ang reaksyon ng gobyerno mula sa nagdaang administrasyon hanggang sa kasalukuyang administrasyon ni Bongbong Marcos. Hindi ito kapalaran, ginagawa nila sa atin. Kaya nga ito malawak ng mga mamayan at pagpuprotesta upang labanan ang ganito kay-substiyo ng korupsyon dito sa ating bansa. Maliban sa pagbaybayin, hanggang doon sa laot, partikular sa West Philippine Sea, inaagawan ang mga manisa ng karapatan at kinabangan ko. Biktima kami ng imperialist ng pangandarambong. Ang numero salot na nagkakaya ng Sambayang Pilipino, ang imperialist ng China, pangunahin ang imperialist ng Estados Unidos. Matatandaan natin yung panahon ni Duterte sa kabila. Kaya pagtagumpay natin ang ating laban sa desisyon ng Permanent Court of Arbitration na sa ating ang West Philippine Sea. Subalit, anong ginawa ni Duterte? Naging sunod-sunuran siya doon sa kanyang amo na Pakistan China. Maraming mga isa hinahanas, marami ang mga namanay. At ngayon sa panahon ni Bongbong Marcos, walang pinag-iba kay Duterte, parin punta ng imperialismo. Nag-iba lamang kanilang amo, pumili sa Estados Unidos at para ng postura na siya ay nagtatanggol sa soberanya ng ating bansa. Ginagamit nila ang maritime dispute ng China, ng Pilipinas sa China. Pero ang totoo, ang kanilang isusunod ay para sa geopolitical na interes, para magpalakas sa kanilang relasyon sa Asia at mangdambong pagkakitaan sa pagbibenta ng armas na kumikita ng US National Complex. Dahil ako po ay yan ang malinaw na batayan kung bakit patuloy naghihirap ang mga isda, ang mamamayang Pilipino. Walang iba na nagpapahirap sa atin, walang iba na ugat ng kahirapan ay ang mismo at kusalot dito sa ating bayan, ang imperialismo, feudalismo, kapitalismo. Kaya ang isigaw, imperialismo! Ibagsak! Feudalismo! Ibagsak! Kapitalismo! Ibagsak! Bongbong mismo! Babagsak! Bongbong mismo! Babagsak! Nung na Estado! Babagsak! Maraming salamat po. Mga kasama, mga kababayan, nasaan po yung mga kasama natin magsasaka? Galukuhan pa dahil sa iba't ibang region. Makitaan ko ako ng mga kamay. Mga kasama natin po sa sektor ng kababaihan, kayo po ay pinakamataas na pinagpupugalan ng kababaihan at ang pawis. Dahil alam po namin ang pagod, ang hirap, ang takot na lumuwas sa inyong mga komunidad para tumungo dito sa mga pamilidaan para i-rehistro ang ating nagkakaisang panununan para sa tunay na reforma sa lupa pagkain para sa lahat justisya sa lahat ng pinaslan ng pakitang kasarinlan mula sa pagkakas at tumakot ng mga imperialista ang pagpamangas sa korupsyon ng gobyerno ng Amerika at ng gobyerno ni Marcos Jr. Mga kasama, sa ilalim ni Bongbong Marcos Jr. Iba din yun, ang tripod iba din yun, iba din ito. Hindi ka rin tripod, pero ito lang bro, ito, connect ko, pwede mo siya makonect. Ito,
Lagyan ko lang ito. Ito, to. Tayo pinabaha ng tubig ulan dito sa ating bansa. Tayo din ay pinabaha ng mga imported na mga agricultural product mula sa iba't ibang mga bansa. At kasabay nito mga kasama, patuloy ang militarisasyon doon sa kanalunan. Ilang mga kababaihan na ba at mga bata ang pinagsamantalahan, inabuso ng mga pulis at militar doon sa Mentón, doon sa Cagayan Valley, doon sa Mindanao, sa ibang bahagi ng ating bansa. Ilang mga magsasaka ba ang pinasakay na sa Negros, sa Mindoro, sa Batangas, sa Quezon, at sa iba pang rehiyon ng ating bansa? Ilang mga bata ba, mga kasama, ang hindi nakapag-aaral ngayon dahil patuloy na kinakapuhan ng mga pulis at militar ang kanilang mga komunidad? Ilang mga bata ang pinasyan din mismo ng gobyerno ni Marcos Jr. sa alan ng kontra-insurgency programa ng Estados Unidos dito sa ating bansa? Kaya wala na pong ibang pagpipilian ang mga kababaihan na nagpawis, kundi lumaban. At tayong mga kababaihan na nandito sa lungsod, nandito pa rin po ang mahigpit nating tungkulin at mahigpit na panawagan na tumungo sa kanayunan na ipamuhay sa mga magsasaka at mahal sa makibaka para sa pagbansang demokrasya na may sosyalistang perspektiba. Kaya mga kasama, itaas natin ang ating mga kamao at ipagpapanagan natin imperialismo! Feudalismo! Tulong na kapitalismo! Tulong na Estado! Maraming salamat mga kasama. Tuloy na ang ating pakikibaka. Reklamasyon at kumbensyon!